Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Kristo sa Biblia, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa lingkong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagsilang ng ating Panginoon Kristo. At ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na ayon sa Diyos, banal at kalugod-lugod. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa bagong tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 30 hanggang 31. Ito po ang mensahe. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng tataas na asal. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David." Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 2, talatang 7. Ito po ang mensahe. At isilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang kanyang sanggol at iniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila ang bahay panduluyan. Tuloy po natin dito sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 10. Ito po ang mensahe. At 10, ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay namamanig sa inyo. Ihalin niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kulugod-lugod sa Diyos. Mag-ibigan tayo, kayo na parang tunay na magkakapatid. At pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa magitan ng sa Kanya. Upang sa inyong pagbugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinira kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon, dinuulit ko, magalak kayong lagi. At pagpatuloy po natin sa taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 16. Ito po ang mensahe. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kung kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan, magpasalamat kayong lahat. Ito po yung salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito, sa ating pumabahagi ng dito sa ating The Bible Evangelization, sa ating pag-ibanghelyo. At ngayon, paliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito doon sa tema na ang pagsilang ng ating Panginoon Kristo at ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na ayon sa Diyos, banal at kalugod. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Sa ating pong bahagi ito na sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo na ang Panginoong Kristo ay kanyang isinugong at pinapagkatawang tao niya. At siya ay sinilang ng Banal na Santa Maria na nagsakripisyo para sa ating lahat. Ang Banal na Santa Maria ay ang Banal na Santa Maria ay isa sa mahalagang bagay na kauna-unahan na pinakalooban ng pagpalang ito upang maging maisakatuparan ng ating Banal na Panginoon Diyos ang kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita at pag-ibig at pagmamalasakit sa sangkatauhan. At nais niyang ipabatid dito ang kanyang taus-pusong pagmamahal sa ating lahat, sa ating banal na Panginoon Jesus. Na sa pamamagitan niya ay tayo ay ang kanyang pagmamahal sa atin ay lubos-lubos, sapagkat ang Panginoon sa Kristo na isugo niya, ito ay higit pa sa lahat ng mga bagay. Higit pa sa lahat ng bagay mula dito sa pagbibigay pagpapatawad sa atin, upang sa gayon tayo ay mabigyan pa ng pagkakataon sa inihanda niya na ating bagong sa inihanda niya na ating bagong langit, bagong lupa,
o kalangitan na o sinasabing paraiso na ating patutunguhan pagdating ng takdang panahon. Kaya ang Panginoon sa Kristo ay isang pagpapalang, mahalagang pagpapalang spiritual sa atin na banal na Panginoon Diyos, sapagkat higit pa sa mundong ito ang kanyang ipagpapala sa atin. Bibigyan niya tayo ng panibagong titirhan, bagong langit, bagong lupa doon sa takdang panahon. Ngayon ay yung pagpapalang yan makakamit natin kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Kristo at siya ay ating tutuparin natin yung kalooban ng Diyos sa mga inihayag. Sa mga inihayag sa atin ng ating banal na Panginoong Kristo. Kaya tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoong Kristo at dito sa kanyang dito sa kanyang bibigay mensahe na ang Panginoong Kristo ay kagaya din natin na siya ay pinapagkatawan tao niya upang sa gayon tayo ay samahan sa ating pamumuhay na ito, lalong-lalo na sinamahan niya tayo doon sa siya ay sinamahan niya ang sangkatauhan para ito ay maligtas mula doon sa bahay ng mahihirap. Doon siya nakipamuhay simula para palaganapin ang nais ang ating banal na Panginoon. Ganun kababa bilang anak ng Diyos, bilang hari, ganun kababa siya na nagkatawan tao at nakipamuhay mula doon sa mababang antas para ibahagi ang kalooban ng ating banal na Panginoon. So siya ay nagpakababa. At kayo nga nung siya nga ay silang, siya ay ganun niya pinakita. Pinakita na siya ay doon sa sabsaban siya. Doon siya kinalinga nung sa kanyang pagsilang hindi siya musbong doon sa kaharian o siya ginawa na mismo siyang hari para doon siya sa kaharian isilang at puro ginto para tayo ay handa ng gusto ng Diyos, hindi kundi sa pamamagitan noong payak na pamumuhay. Pinakita niya yun at namuhay siya ng payak para tayo at nakipamuhay siya sa mga mahihirap para samahan. Simula sila doon sa pagpapalaganap ng mabuting kapal. Ngayon, nais ng banal na Panginoon Diyos na ihandog natin yung ating buhay sa ating banal na Panginoon sa Kristo. Lalo na, siyempre, pa-birthday natin sa pagsilang ng ating banal na Panginoon. O ito ay sa pamumuhay natin na ihandog natin ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ng buhay at kalugod-lugod. Banal. Ibig sabihin, sundin natin yung mabuting balita upang makapamuhay tayo ng banal. Ngayon kapag natupad natin yung kalooban ng Panginoon ng Diyos, na nihiyag na Panginoon sa Kristo mula doon sa mabuting balita, makapamuhay tayo ng banal. At kalugod-lugod sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya ang ating regalo sa ating Panginoon sa Kristo, na ginugunita natin o sineselebrate natin mga Kristiyano tuwing Kapaskuhan na pinapalaganap ay sa buhay natin yung mabuting balita. At yung ating ginagawa tuwing Paskuhan, parang ordinary birthday, nag-aana tayo, nagtutulungan tayo, nagbibigayan, nagkakaloob tayo ng mga regalo sa ating mga sa buhay at doon sa mga mahihirap o mga kababayan natin. Yan ay hindi lamang sa tuwing Paskuhan natin dapat gawin, kundi sa pagsasabuhay ng mabuting balita, ganyan tayo dapat mabubuhay. Tayo dapat ay nagbibigkis, nagtutulungan at nagmamahalan na parang magkakapatid sa isa't isa, na ating nadarama tuwing Kapaskuhan na tayo ay nagpapaira ng pagmamahalan sa isa't isa, na tayo ay nagbibigayan, hindi lang sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sa pagtalima ng mabuting balita, ganyan tayo mabubuhay na araw-araw palagi na Panginoon Yesu Kristo. Sapagkat yung ginagawa natin sa karawan ng Panginoon Yesu Kristo, na life and ordinary life na tayo ay nagbibigay na regalo, that is what is na gusto ng ating banal na Panginoon. Kung nadarama natin tawing Kapaskuhan na para tayong mga bata rin, na masayang-masaya sa Kapaskuhan, tayo dapat ay laging nagpupusong bata, o tayo ay mamuhay bilang pusong bata. Ibig sabihin malinis yung kalooban, hindi isip bata. Pusong bata, ibig sabihin malinis yung ating kalooban, na tayo ay may walang bahid ng pagkakasalan. Mga ganun mga bagay, at nadarama natin yung
ang saya ng pagmamahalan sa tuwing Kapaskuhan. At sa pagsasabuhay natin ng mabuting balita, ganyan natin madarama yung nadarama natin kagaya ng isang bata sa tuwing Kapaskuhan. Kung tayo na may matatanda, ay syempre yung iba toma. Ay, syempre nadarama ang pagpaskuhan. Handa to, toma kayo. Ibig sabihin ay masaya ka sa ganung klase ng mga material things. Pero kung sasabuhay mo ang mabuting balita, ay hindi mas masaya pa doon sa tumutoma ka kapag katuwing Kapaskuhan, syempre, di ba? So kaya tayo ay ang pagsasabuhay ng mabuting balita ay yan ay isang mahalaga at mahalaga na dapat na nahahain natin sa ating banal na Panginoon Diyos. At lalong-lalo na sa karawan, syempre, na ating Panginoon Diyos na tuwing gugulutin natin ito ay ating isabuhay ang mabuting balita at sa pananampalataya natin sa Panginoon Kristo na may palagi siyang sa mga puso natin para yung kanyang pagmamahal sa atin ay ganoon din ang pagmamahal na gawin natin sa bawat isa. Kaya tayo ay buklod sa pananampalataya sa Panginoon Kristo, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ganyan tayo dapat mayroon tayo ng kapayapaan. Sa gayon, pagdating ng takdang panahon, nagkakon tayo ng buhay na parang Pasko, parang araw ang palagi ng Panginoon Kristo, ganyan tayo makapumuhay ng mabuti, tayo ay maliligtas pa. Higit pa doon sa tatabasahin natin na ating tinatama sa tuwing Pasko na pumumuhay o tayo ay nagkakaroon ng mahaluan na pumumuhay sapagkat ang Panginoon Kristo nga gaya natin nabanggit ay higit pa doon sa lahat ng bagay o mundo. Tayo ay kaya nang bigyan niya ng Diyos ng maraming mundo. Kaya tayo ay pinagsasama-samang tayo ay maligtas at may mundo na hindi namin sa atin. Kaya kaya ang Panginoon Kristo ay higit pa sa isang material na biyaya sa atin ng ating mga. Sapagkat ang pagpapaan ng spiritual na yan ay walang hanggan na pagpapaan. Kaya tayo ay manampalataya na lubos. Kaya ang kailangan natin na tayo ay manampalataya, maniwala tayo sa palat natin mga kanilang pagpapaan. Manadarama naman natin yan. Kaya nga tuwing Kapaskuhan kapag ating sineselebrate yung birthday na Panginoon sa Kristo, nakikita natin yung ating unity. Yan yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Na ating pamumuhay, not just in a birthday na Panginoon sa Kristo, kundi pamumuhay natin dapat ganun tayo kaunlad at ganun tayo nagtutulungan sa isa. Hindi na nag-ibigayan yung birthday. Tayo ay nagbibigayan, nagtutulungan sa pang-araw-araw natin pamumuhay. At yan ay mahalimuyak na hain sa ating mga. Ilan lamang. Kaya nga yung ihain na nga natin, yung ating sarili bilang mahalimuyak na hain sa Panginoon Diyos at Panginoon Kristo. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng the Bible evangelization sa inyong spiritual na buhay. Magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At sana ay tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal Santa Maria ng kanyang pagmimilagro at kaliwanagan. Sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan sa ating pagbabahagi ito ng mabuting balita. At kayo ay maikayat sa pagtalima dito at kayo magkaroon ng kaligtasan. At higit sa lahat ay ating isabuhan yung mabuting balita sapagkat ito yung makagagabay sa atin kung paano tayo maliligtas, kung paano tayo magkakaroon ng pag-asa, malaking pag-asa sa kaligtasan ng Espiritu. Ang pagsunod doon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. At kung tayo ay magabayan ng ating banal na Santa Maria, o gabayan tayo sa iba't ibang pamaraan ng ganitong bagay ng ating banal na Panginoon Diyos, ay tayo magpasalamat. Ngayon man, ay itong mabuting balita, ito ay napakalaking kababalagan na gabayan ng Diyos para ating sundin. Ngayon kung walang ibang mga kababalagan mula sa kalangitan, ang mga maka-spiritual, kagaya ng pagmimilagro ng kaliwanagan, ay tayo ay nagagabayan din naman ng Diyos sa iba't ibang mga bagay. Naiadya tayo sa iba't ibang mga masasama, tayo ay pinagpapala sa ating kapangkainan. Maraming bagay ang maaari nating hilingin sa Panginoon sumula Panginoon Jesucristo at yan ay ibinibigay sa atin. Yung mga ibang mga extra na mga himalanga na sinasabi, yan ay tayo magpasalamat kung tayo nagkakita. Tayo lubos nagpapasalamat kung tayo magabay sa ating pag-ibanghelyo, pagbabahagi ng
salita ng Diyos mula sa atin. At marami yung nagagabayan ng mga ganyang mga bahay. Ngayon, hindi sa lahat ay yung ating individual na tayo ay tayong lahat ay ginagabayan ng ating banal na Panginoon. Hindi lamang nadarama ng iba kung yung iba't ibang mga bagay. Pero yung tayo ay nabuhay sa pang-araw-araw, tayo ay may malaking gabay na sa atin. Kaya tayo ay isik natin yung buhay natin mula Panginoon Jesucristo at Panginoon Diyos at hindi sa material na bagay, hindi sa evilness hindi sa pagkakasal, kundi sa pamamagitan ng mabuting balita o mabuting. Yun muli, sana ay doon naman sa Interfaith Unity tayo ipatuloy na magkaisa. Mabuklod tayo sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay magkaisa at tayo ay sa Interfaith Unity, tayo mabuklod at magunawan tayo ng ating mga reliyon. Yun. Tayo mabuklod, magunawan tayo ng ating mga reliyon doon sa ating iba't ibang mga pananampalataya. At nang hindi tayo nagkakaroon ng hidwaan at mga hindi pagkakaunawaan. Tayo magunawaan. Yan. At maliban dyan ay tayo mag-ihemplo ng unity. Siyempre dapat mayroon ng kapayapaan, tulungan, ang aral ng ating mga. At doon sa CBCP, Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy niyo pagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan ay patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo sa tulong ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria. Espiritu Santo. Sana patuloy tayong tulungan niya sa pagbabahagi ito mula sa pagdumulagro ng Banal na Santa Maria at iba't ibang mga pagpapala, himala, kababalagan. Ganun. At doon sa mga kabamalaan, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria at isabuhay nyo ang mabuting balita o talimbahin ito. Sa gayon ay makapamamahala kayo ng mabuti, matuwid, patas na pamamahala at natutuwid nyo yung harapan ng tao. At doon sa aming parokya sa Infanta Quezon, kayo'y maliwanagan ni Banal Santa Maria, patuloy nyo mapagbuklod yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At doon sa aming lokal na pamahalaan at lokal na kapulisan, kayo ay magabayan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at patuloy kayong mamahala ng mabuti matuwid. Tuloy nyo yung karapatan at gayon din yung ating lokal na kapulisan. Kayo ay makapamahala, makapag-enforce ng makapagpaira ng peace and order ng patas, matuwid na ayon sa kalooban ng Diyos. At natutulog nyo yung karapatan. Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ay Merry Christmas sa inyo lahat, maligayang Pasko at sana ang pagpapala ng Diyos sa inyo lahat at tayo ay protektahan sa lahat ng uri ng mga kapahamakan mula diyan sa sakuna, digmaan, o mula maliit hanggang malaki na maaaring puminsala sa atin. Maging mga sakit na naglilipa na ngayon, tayo ay diyan tayo makapumuhay ng mabuti. Kaya tayo ay mabuklod sa pagtalima ng mabuting balita upang sa gayon tayo ay kumpalain at tingin ng ating banal sa mga nangyayari sa ating kapatid. Magandang hapon sa inyo lahat.